Noong nilikha ang oblation, dinidebate pa ang kinabukasan ng bayan. May mga moderno tulad ni Tolentino. Kaya sinubukan niyang gumawa ng rebulto ng Pilipino na walang mali siyang nakalantad ang pagkalalaki. Hindi nga lang nakalampas sa mga konserbatibo. Pumunta ako sa National Museum sa Maynila para mas kilalanin si Guillermo Tolentino. So here in the National Museum, we take pride of our national artists here in the Philippines, especially here in the National Museum of Fine Arts. We take pride in preserving and also making sure na nakikita ng mga tao. So we have rooms like specifically made for Amor Solo, and also hindi mawawala in terms of sculpture si Tolentino. Yun, as a national artist for sculpture. And dito natin makikita yung sari-saring talents niya. No? Obviously, alam natin na mahusay siyang sculptor. Pero ang pagkakilala sa kanya ng marami siguro ay dahil sa oblation. Pero ito, ang karamihan dito ay mga bust. Yes, no? yes. So bakit siya gumawa ng maraming bust? So he does a lot of busts. Kasi most of these images, siya of major political figures, of major figures throughout history. So we have images of Rizal and also Bonifacio. Lumaki sa Malolos, Bulacan si Guillermo Tolentino bago pa man siya mag-aral ng sining sa Maynila, Amerika at Europa. He started at a very young age. He would go to sa mga rivers and he would play with the clay, mga lupa na nakukuha niya sa tabi ng ilog. And he would sculpt doon. Tapos when he moved here in Manila, nag-aral siya sa Manila High School. And even during his time at the Manila High School, he would also attend art classes. I worked with the National Gallery Singapore. Sumikat si Tolentino sa paglililo. Pero siya rin pala ang lumikha ng kilalang illustration na ito. So actually, itong specific image na to, kinuha niya yung different images ng mga heroes and mga important figures na to, and he made this drawing. So initially, it's a drawing, but later on translated into a lithograph para ma-publish sa Liwayway under Severino Reyes. Yung magazine. If you think about Philippine art history and sculpture, una mong maiisip talaga is Guillermo Tolentino, since siya yung isa sa mga naging pillars when it comes to art history here in the Philippines. For an actual art. Madalas sa sining inilalabas ang hinaing ng mga tao. Kaya naman, hindi nakapagtataka na inspirasyon pa rin ang oblation mula noon hanggang ngayon. Pepe, pang-ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. May isa pa, Kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God! May nakita talaga ang verbal ang hipid. Mata ng pusa tapos takpak ng paniki. Puti tapos mahaba ng pupong. Let us pray! Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso.
Ano masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.